Magandang hapon no, mga friend, mga bossing. Medyo maaga tayo ngayon, no. Pag-usapan nun natin tong si Ombudsman Remulla. Ito, nasaan ang big fish? Pangako o ano? Bakit wala pa rin nakukulong? Ano ito? Maganda ho itong Sausawera Central. Oo. Meron itong 30,000 views 20 hours ago. No? Hapon lang ho yan na to. Pakinggan natin. Si Boying. Bago magpasko. Yan ang pangako. Yan yung headline na sumabog at inabangan ng buong bansa. Grabe yung anticipation dyan, no? Oo, parang finale ng isang political thriller series, di ba? Pero dumating yung December 15, yung sinasabing deadline, at imbis na sirena ng pulis at breaking news, ang narinig natin ay Katahimikan. isang malaking wala. Ano ba talaga ang nangyari? Yang mismo ang bubusisiin natin. May dalawa tayong video transcript dito galing sa YouTube channel na Enzo Recto at gagamitin natin yan para subukang intindihin kung bakit biglang nagpreno ang lahat. Kasi hindi ito simpleng pag-atras lang eh. Parang may mas malalim na kwento sa likod nito. Tama. Dahil ang misyon natin ngayon ay himayin ang lahat ng ito para sa'yo. Mula sa matapang na pangako, sa Si Ombudsman Remulla na ho itong hinihimay ng Sausawera Central. No? Sa totoo, talaga. Hindi ko maisip tong itong ombudsman natin, hindi ko talaga makuha. Siguro hindi naman ako matalino pero maski sila nagtataka di ba? Tsaka yun nga, ang pinagtataka ko, wala pa yung arrest warrant, tinimbre niya na kay Bato, meron na. No? Kaya si Bato, nagtago na. Lalo malabo na lumabas yan. Yung Bato, malabo na. Yung sinasabi nila, tukoy na yung yung kinaruroan na ni Bato. Namomonitor nila si Bato. Si Bantag nga, puro ganyan din na sinasabi. Namomonitor nila, malapit na, alam na namin. Wala rin yan, di ba? May Bantag ba? Wala. Si Bato pa kaya? Tuloy. Nakadismayang katotohanan hanggang sa isang teorya na baka siyang magpaliwanag ng lahat. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Game! Okay, let's unpack this. Para maintindihan natin kung gaano kalaki yung expectation, kailangan nating balikan kung saan nagsimula ang lahat ng ito. At ang ugat niyan ay yung napakaklarong pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. At kailangan natin bigyang diin, di ba? Hindi ito isang pahaging lang o chismis. Ito ay isang opisyal na anunsyo. Mismo, galing sa pinuno ng ahensyang nag-iimbestiga ng katiwalian sa gobyerno. Antakin mo yun. Galing mismo sa ngayon ng gobyerno nag-iimbestiga sa katiwalian. Tapos sasabihin mo, may warrant of arrest ka na sa ICC. Tapos sinasabi ng ICC, wala pa wala pa naman. Walang sasabi. Nandito ka sa cellphone ko, basta meron na. Tinigas niya na talagang may warrant of arrest. Maski maraming nagsasabi na hindi pa, wala pa. Hindi pa ang ICC ng warrant of arrest. Pero siya meron na. Nasa cellphone niya. Ewan ko to. Tuloy natin. Ito na naman, salita siya ng salita rito. Akin siya meron na makukulong na senador. Ngayon, wala. Tuloy. Sinabi niya, bago mag-December 15, asahan na raw ang paglabas ng mga arrest warrant laban sa mga tinatawag niyang big fish, yung malalaking isda na sangkot sa malawakang anomalya. Sa flood control projects, di ba? Oo, sa flood control. At Yung Martires na pinalitan ito, hindi yung nagsasalita. Wala nangyayari. Ito naman, salita ng salita. Wala rin yatang mangyayari. Ewan. Araw-araw ang interview nito si Ombudsman kung saan araw-araw may interview siya. Yung Martires naman, hindi mo makakita, walang interview. Ito, iba araw-araw talaga to. Si Boying, minsan 3 beses ang araw ang interview. ang ginamit pa niyang salita na talagang tumatak sa isip ko ay hinog.
Sabi niya, hinog na raw ang mga kaso. Yun. Pag sinabi mong hinog, kumbaga handa ng pitasin, di ba? Eksakto. Sa kontekstong legal, ibig sabihin yan, kumpleto ng ebidensya, buo na ang kaso, handa ng isalang sa korte. Ganoon kalakas yung kumpiyansa niya. At hindi lang yan, para patunayang hindi ito basta pananakot, may mga pangalang lumutang. At ayon sa source natin, hindi ito mga pipitsuging opisyal. Hindi talaga. Ang pinag-uusapan natin dito ayon sa listahan, sina Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada, Senator Nancy Binay, at saka si Senator Joel Villanueva. Teka, may kasunod pa yan. Oo, meron pa. Kasama rin daw si Senator Chiz Escudero, si Special Envoy Maynard nga, at ito yung nakakagulat, hindi lang iilan kundi mahigit 20 kongresista. 20? Imagine the scale, as in parang isang buong listahan ng high-profile personalities. Tapos, syempre, andyan din yung mga opisyal mula sa Yung atong ang nga, nawawala na eh. Ay nako, Panginoon. Ano? Wala talaga eh, no? Hindi ko alam. PWH at mga kontraktor na kasabwat umano. Ang nakakaintriga dito ay hindi lang yung listahan, kundi yung tono sa likod ng anunsyo. May isang quote sa source na naglalarawan kung gaano na sila kasigurado. Anong sabi? Sabi raw, binabantayan na namin ngayon, we're watching over them already. Meron na raw tumitik-tik sa kanila. Parang eksena sa pelikula, no? May surveillance na, may tik-tik. Pinapalabas nila na anumang oras. Si Bantag nga eh. Malapit na kahuna, makakahuna. Alam na kung nasaan. Oo. Ha? Bantag lang yun, ha? Mas matibay yata si Bato kaysa kay Bantag, eh, di ba? Handa na silang kumilos. It builds up the drama, di ba? Nagbibigay ito ng impresyon na hindi ito basta investigasyon na natutulog lang sa papel. Ito ay isang aktibong operasyon. At para lalong tumaas yung tensyon, maging si Presidente Bongbong Marcos ay nag-anunsyo na may mga malalaking personaheng ang makakasuhan. Ayun. So may bas-bas. Eh, paano naman di mag-anunsyo si PBBM na mayroong makakasuhan? Yun ang sabi sa kanya ni Remulla eh. Di ba? Kaya sasabihin niya rin. Oh, ganun yun eh. Kaya nag-anunsyo na rin si Bongbong na mayroong makakasuhan. Sabi nga ni Remulla, di ba may makakasuhan? Ay, naku, Lord. Mula sa pinakamataas. Hindi na lang ito issue ng ombudsman. Sinasang-ayonan na ito ng Malacanang. Kaya ang inaabangan ng publiko ay hindi na lang basta pagsasampa ng Paano? Sabi nga ng ombudsman, meron eh, di ba? Oh. kaso eh. Ang hinihintay talaga nila yung mismong pag-aresto. Nakahanda na yung entablado. Pero, ayun nga, dumating ang December 15. Lumipas ang maghapon at ang resulta? Isang malaking Nga. wala. Zilch. Walang big fish na nahuli. Walang senador o kongresista na dinala sa kulungan. Yung malakas na ugong na binuo nila ng ilang linggo, biglang naging nakabibinging katahimikan. Ang laki ng expectation, tapos biglang wala. Dito na pumasok yung isang linya na sa tingin ko naging sentimiento ng maraming Pilipinong nag-abang. Galing kay Congressman Persia Limdico ng Akbayan Party List, ang sabi niya, at napakatalas nito ha, 15 na 11 pa. Okay, para sa mga hindi pamilyar, 15 na 11 pa. Bago yun ah. 15 na 11 pa. Talagis na. Ano ba yan, boying? bang ibig sabihin ng na 11? Bale, sa salitang kali, Nagago. ang maonse ay Nagago. maloko, maisahan o madaya. So, ang sinasabi niya, dumating na ang petsa 15, pero ang pakiramdam ng taong bayan ay naloko lang sila. Isang maikli pero matalas na salita na bumuod sa pagkadismaya ng publiko. O, So, ang unang iisipin ng tao, siguro may technical problem. May pumalya ba sa papeles? O baka kulang pa ang ebidensya? dito na pumapasok yung usaping prosedural. At base sa pagsusuri na inilahad sa source, may isang napaka-critical na hakbang sa proseso ng batas na hindi pa pala nangyayari. At ano yun? Kahit pa may reklamo na sa ombudsman at sinabi nilang hinog na ito,
hindi pa pala na ilalabas yung pinal na resolusyon para formal na maisampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Sandali. Para malinaw sa Ang problema nga mga friend, bakit salita ito si Boying na hinog na, bago mag-A15, may warrant of arrest ka na ba to? Ano ba yun? Bakit ulo? Si Bantag, malapit na, alam tukoy na, sorbe. Ang daming salita si Boying, mukhang wala pa nangyayari. Pero sa interview, pag tinanong mo sa interview, galing. inig ng lahat. Kahit gaano pa kahinog ang ebidensya sa tingin ng ombudsman, hanggat hindi yan formal na nagiging kaso sa korte, Walang mangyayari. walang mangyayaring aresto. Walang mangyayari in terms of arrest warrants. Kasi ang Sandigan Bayan lang ang may kapangyarihang mag-utos niyan. At kikilos lang sila kapag opisyal nang nasa kanila ang kaso. So, may procedural gap pa. Okay, so ang ombudsman ang nag-iimbestiga, pero ang korte, ang Sandigan Bayan, ang mag-uutos na arestuhin. Eksakto. Kung hindi pa naisasampa sa kanila, nakatali ang kamay nila. Okay, so iyon ang technical na sagot. Pero nagbubukas ito ng mas malaking tanong, di ba? Kung Ang dami na hong sinampa sa ombudsman. Yung mga kaso kila Sara Duterte. Di ba? Natambakan na, umaga sa sa basketball, tambak na yung kaso sa ombudsman eh. Ang laki ng buhos, ang daming umaasa kay Boying na hindi siya si Martires. Kaya sampahan na sila ng sampahan sa ombudsman ng kaso. Ang problema, salita, walang wala. Ewan ko sana mali tayo, pero kalat ni. Ewan ko sa'yo, isa rin si kalat ni, wala rin pa tiwa-tiwala eh. sinabi nilang hinog na, bakit hindi pa nila isinasampa? Yun. Bakit biglang nagkaroon ng delay sa huling sandali? Bakit? Eksakto. At dyan na pumapasok ang teoryang inilahad sa ating source. Isang teorya na nagsasabing baka ang pagpapaliban na ito ay hindi aksidente o kapabayaan. Baka ito ay isang sinadyang desisyon. Isang kalkuladong galaw. Kalkulado. At ang dahilan, Hinog na, sabi nila. Sabi ni Boying, hinog na. Ba't di mo pa sinasampa kung hinog na? Kaya duda na talaga tao eh. Ang kalkuladong galaw, tingin mo. isang bagay na sa unang tingin parang walang koneksyon. Ang pambansang budget para sa taong 2026. Teka. Budget at pag-aresto sa mga korap? Paano nagkonekta yung dalawang yan? Parang magkaibang mundo eh. Sa unang tingin, oo. Pero kung titingnan mong mabuti ang timing, doon mo makikita ang posibleng ugnayan. Okay, sige. Kailangan mong ilagay ang sarili mo sa sitwasyon noong mga panahong yon. Ayon sa source, habang inaabangan ng lahat ang pag-aresto, sa loob naman ng Kongreso, kasalukuyang nasa madugo. Madugo yan ang term. Oo, napakainit na yugto ng deliberasyon ng budget. At hindi ito yung ordinaryong pag-uusap lang, no? Kaya, mga friend, mas gusto ko talaga kung naging maganda lang sana talaga yung paghawak ni Marcos Sr. sa sana tuloy-tuloy na lang yun eh. Yung martial law, walang kongreso, walang senado, walang ganitong gulo, putang ina. Nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr., wala akong ganitong karaming kahildutan, kaletsihan, kongreso, senado, butuhan dito, putang ina, wala. Pag sinabi ni Macoy, gusto ko ito, magagawa siya ng batas. Yung gagawin niyang batas, ang magtasabi, didesisyon, taong bayan. Bakit? Magpapatawag siya ng plebisito eh. Gusto niyo ba ang batas na ganito? Hindi ko makalimutan yung piso mula sa puso. Lahat ng government employee, mga friend, naglakad, pinaglakad, parang jogging for the heart. Pagdating ng sweldo, lahat ng government employee, may bawas ng piso ang kanilang sweldo. O sa dami ng government employees, di million din, di ba? Ewan ko saan inilagay ni Marcos Sr. yung kinaltas na yon for kung saan makakabuti. Di kaya sa heart center. Tuloy natin to. Walang ganitong kaletsihan, 20 taon ho yan, wala. Wala akong ganitong klase na ghost project, wala akong mga ganyan. Maganda. Sa totoo lang, nagandahan ako.
Kaya nga nung natanggal yung Marcos, sabi ko patay na to. Kasi lahat yung mga pinatapon niya mga politiko nung siya nakaupo, babalikan lahat ito. And totoo, eto na naman. Bicameral Conference Committee na sila. Ito na yung huling yugto kung saan pinag-aayos ang Senado at Kamara ang magkaibang version nila ng budget. Dito nangyayari ang matitinding negosasyon, yung horse trading, Oo. at sa taong ito, partikular na matindi ang tensyon. Nagkaroon ng tinatawag na deadlock. Hindi pagkaasundo. Bakit? Anong pinag-aawayan? Ang punot dulo Ang taki mo panahon ni Marcos Sr. talaga maano ka. Sana bumalik yung ganun. Walang kongreso, walang senado, putang ina. Walang vice president nung panahon niya. Gobernur, mayor, vice mayor, yun lang. Walang eleksyon. Ngayon, putang ina, Diyos ko. Eleksyon pa lang, bilyon-bilyon na inuubos na pera ni Juan de la Cruz. Plus itong mga kongresista na to, senador na to, puta. Debate dito, debate doon ng mga puta. Ay, naku. Wala nangyayari. May Duterte Black, may kung ano-anong lecheng black. isang 56 billion pesong pondo na tinapyas ng Senado mula sa budget ng DPWH. Itong 56 billion na ito, gustong-gustong ibalik ng Kamara, kaya may matinding banggaan. Okay, sige. Ilarawan natin yung eksena para mas malinaw sa'yo. Isipin mo, nasa isang kwarto yung mga senador at kongresista nagbabanggayan at nagpupuyat para sa 56 billion pesos. Tense ang lahat. Sobra. Ang kinabukasan ng mga proyekto sa buong bansa nakasalalay. Tapos, sa gitna ng lahat ng yan, bigla ka maglalabas ng balita. Warrant of arrest inilabas na laban kina Senator Estrada, Senator Revilla at 20 kongresista. Sabi niya sa source, isa itong dangerous mix. Isang napakadelikadong kombinasyon. Oo, dahil sa politika, hindi mo pwedeng basta paghiwalayan ng tao sa kanyang institusyon. Kapag inaresto mo ang isang senador sa gitna ng isang napakaselang usapin tulad ng budget, hindi lang siyang apektado. Niyayanig mo yung buong Senado. Niyayanig, nagpapadala ka ng mensahe sa buong institusyon. Subukan nating isipin yung posibleng domino effect. Halimbawa, inaresto nga si Senator Jinggoy Estrada o si Senator Chis Escudero. Anong gagawin ng mga kasamahan nila? Mananahimik na lang ba sila? Malabong mangyari yan. Ang mas posibleng reaksyon ay, kaguluhan. Pwedeng gamitin ng mga kaalyado nila yung impluensya nila para i-hostage o kontrahin ang pagpasa ng budget. Magiging issue ito ng institutional integrity. Eksakto. Makukuha nila ang simpatya ng ibatong senador na mag-iisip, teka, ginigipit ang kasama namin habang pinag-uusapan ng pera ng bayan. Atake na to sa Senado. Giging personal ang issue at baka yung buong budget ang madelay o sa pinakamasamang sitwasyong hindi maipasa. Grabe. Tama. Ang pag-aresto sa mga high-profile na mambabatas ay hindi lang basta balita. Ito ay isang political earthquake. Oo, magandang term yan. Makukuha nito ang atensyon ng lahat. Ang budget na nangangailangan ng 100% focus at kooperasyon ay magiging secondary issue na lang. Dito pumapasok yung konsepto ng political capital. Ano yung political capital? Ipaliwanag natin. Bale, ang political capital ay parang pondo ng impluensya, tiwala at suporta ng isang administrasyon. Limitado yan. Bawat malaking desisyon, gumagastos ka niyan. Okay. Ngayon, ang pagpasa ng budget, malaking gastusin yan ng political capital. Ang pamamanhid Pagpasa ng budget, malaking gastusin yan ng political capital. Ang pag-aresto sa mga senador, isa ring napakalaking gastusin. Ayon sa teorya, ayaw ng gobyerno na gastusin ang kanilang political capital sa dalawang magkasalungat na laban ng sabay. Pipili sila ng isa. Pipili sila. Okay, so kung susundan natin yung teorya ng source, parang namimili ang gobyerno. Sisingilin ba natin ang mga big fish ngayon at isusugal ang 5 trillion budget? O ipasa muna natin ang budget para masigurong may pondo ang gobyerno at ipagpaliban muna ang hustisya? Ganon kasimple yung kalkulasyon. Wow! Yun ang esensya ng teorya. Lumalabas na may hierarchy of priorities. At sa kasong ito, yung operational necessity
Ang pagpasa ng budget ay tila mas naging matimbang kaysa sa political promise ng anti-corruption drive, Hindi ito issue ng kung gagawin ba o hindi. kundi issue ng kailan gagawin at anong isasakripisyo para sa tamang timing. Kaya ang posibleng nangyari ay isang strategic na pagpapalibang, hindi dahil mahina ang kaso, kundi dahil Strategic na pagpapalibang, hindi ko sila masyado matatas magtagalog. Strategic na pagpapaliban. No? masama ang timing Masama ang timing, pinili mo ng unahin ng budget. at yung pangakong pag-aresto pwedeng ituloy kapag tapos na ang usapin sa budget kapag mas kalmado na ang political climate. Marahil bago matapos ang taon para masabi pa ring natupad ang pangakong bago magpasko kahit na delay. May political logic kung iisipin mo. Meron. Mas madaling magsagawa ng mga high-profile na pag-aresto kapag hindi ito makakasagasa sa isa pang napakahalagang proseso. Pinili nilang labanan ng isang giyera sa isang pagkakataon. Nakakalula isipin. So anong ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig at nag-abang din? Nagsimula tayo sa isang matapang at maingay na pangako ng mabilis na hustisya. Pagpapanagot sa mga malalaking isda, Pero nauwi tayo sa Matapang. Hindi ko sila talaga fluent sa Tagalog. Ano? isang tahimik at kalkuladong desisyon sa politika na ang sentro pala ay yung pambansang budget. ipinapaitan nito na ang inaasahan ng taong bayan, yung pagpapatupad ng batas ng walang kinikilingan, ay minsan kailangang magbigay daan sa mga praktikal na pangangailangan ng pamamahala. Hindi laging itim at puti. Hindi talaga. Ang problema mga friend, bakit salita si Rimulya? Hindi niya ba alam yan na ganyan na magiging outcome niyan? Nagbibigay pa siya ng deadline, mga hinog na hinog. Diba? Yung pala maraming balakid doon sa kanyang sinasabing hinog na hinog. Kaya bali sinasabing A15, baka pagkatapos na ho nitong deliberasyon ng budget, baka meron ng maaresto. Sa ngayon malabo. Pero yun nga, nangako alam mo tao Diba? Pag nakakarinig ng pangako yan maasa yan. Yun naman ho laman ng ngayon. Yung pangako ni Boying na 15 may maaaresto ng senador. Wala, palpak. Yun ho yan tsaka yung si Bato, wala pa namang warrant of arrest, meron na sa kanya. Sinabi na, Bato, meron ka ng warrant of arrest. Nagtago na si Bato. May komplikadong sayaw ng kapangyarihan, batas, at politika na nangyayari sa likod ng mga kamera. Ang kwentong ito, base sa mga material na sinuri natin, ay usang bintana sa kung paano gumagana ang mga bagay-bagay sa likod ng mga anunsyo at press conference. May mga puwersang nagbabanggaan na hindi natin laging nakikita. At iiwan namin sa iyo ang katanungan ito para pag-isipan. Kung ang isang mahalagang proseso tulad ng pagpapasa ng budget ay maaaring maging sapat na dahilan para ipagpaliban ang paghuli sa mga diumanoy sangkot sa malawakang katiwalian, ano ang sinasabi nito tungkol sa tunay na balanse ng kapangyarihan at mga prioridad sa loob ng ating pamahalaan? Ano ang mas matimbang, ang pangako ng hustisya sa publiko o ang pragmatismo sa likod ng mga saradong pinto? Sagot na. Hindi mas maano yung pragmatismo sa mga saradong pinto, sa pagbubukas ng mga saradong pinto, di ba? Hustisya, sa ikayang hustisya, ang problema kay Boying, nangangako yung pala, hindi naman pala, mapapako naman pala, di ba? Maganda ho yung naging topic ng Sausawera Central, no, mga friend? May maliwanag dito, wag salita ng salita. Si Boying, gaya warrant of arrest ni Bato, nauna pa siya sa ICC na nagkaroon. Hindi naman niya maipaliwanag kung sino nagbigay sa kanya ng balitang meron ng warrant of arrest. Sinasabi na, maski na mo sa website ng wala. Tsaka yun nga, yung bantag. DOJ pa lang siya. Meron na ombudsman na siya, wala pa rin si Bantag. Si Atong Ang, nawawala na. Kaya po, ewan. Yung Madriaga, ayan na naman.
Oo, sa kanya na naman ipapasa yan. Oo. Yung mga pinagsasabi ng Madriaga na talaga namang dikit na dikit sa mga Duterte, no? Ewan. Kaya ako nun, mas maganda pa si yung BIR Commissioner Hinares. Ewan. Pero sa totoo lang, malayo si Martires dito kay Boying. Sa interview. Martires hindi masyado nagpapa-interview eh. Si Boying wala. Araw-araw laman siya ng interview. Oo. At kung ano-ano nga sinasabi mga friend. May warrant of arrest na si Bato galing sa ICC na wala naman. Kaya si Bato nagtago na. Ngayon naman, akinsi ka, may makukulong na. Mga hinug na senador na wala naman. Ay, ewan. Ay, mga friend. Blessed morning, Karoks. And to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada, God bless po. Stay safe and healthy. Hoy, kayong mga tinamaan na lintik ng mga senatong at congressman, mga PI kayo, matotodas din kayo. Leching Hinduropo, tamasa na kayo ng kidlat. Sobrang kakapal ng mga mukha nyo. Sabi ni Librado Ludovico, shout out. Librado Ludovico dito. Dapat yung si Martires, isama ng imbestigahan, walang silbing ombudsman, Leching Hinduropo. Wala talaga, sabi na nga, di ba? Yan ang pero itong atin naman, may silbi rin. Ito si ombudsman na ito. May silbi sa kasasalita. Wala pang Ay, nako. Ria Manampan, shout out. Good evening po, sir, host. Good job and keep it up po. Sabi niya. Thank you, Ria Manampan. Mary Lebron, shout out. Good evening, Xerox. No skipping ads. Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. God bless you always. God bless, Raul. JTV, shout out. Raul ulit ito. Balik taya lang. Marami pa yan. Mga piyait lang ito. Nasaan na ang mga dambuhala na bilyon ang ninakaw? Wala yan. Joselito mabait, shout out. Basta ganitong galaw, wala. Hindi ako, always watching, sabi ni Joselito mabait. Raul Villanada ulit, Wala na siyang binatbat sa 2028. Tapos na ang si Sara, Topak at Lustay. May mga pinalulutang silang mga binayarang survey. Halata naman na palaging laman si BP pang brainwash lang sa mga tanga. Yun nga. Kailangan pa bang brainwashin yung tanga? Tanga na nga David Alvin Mendoza, shout out. Good evening po, Karoks. Ano po sabi nyo? Makonsensya ang mga survey firm at baka tumaas pa ang survey rating ni Sayad. Malamang po ay ibababa nila ng mga 5 points lang siguro. Tawa-tawa si David. Tapos itataas na naman nila sa susunod na survey ng 10 points. 3JC Hope, shout out Yan survey na yan, bayad yan ng mga bayad yan ng magpapakomisyon. Kung ang nagkomisyon si Sara, natural, siya ang number 1 sa survey at ang isusurvey nila yung mga DDS din. Kung independent company ang magsusurvey, ang isusurvey nila mga school students, estudyante, mga empleyado o workers, mga magulang, hindi isang barangay lang. Totoo. Meron pa bang nababayaran na survey? Lahat yan bayad. Kalat ni Bayaw. Maniwala ka sa akin, Kasani. Ito na naman tayo. Makakatakbo yan, si Sweetie pa. Ayun Si Sweetie lang ang malakas at ang makamandag. Patay tayo dyan. Ay, nako. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Brother Elias Isyo, shout out. Sabi ni Chupista, Chupista Bunaawa, tawa-tawa. Kaya pala wala po akong maramdaman noon na may ombudsman ng bayan. Ombudsman lang siya ng mga Duterte. Gandang gabi po, kuya, at sa mga ka-warriors. Eto, ramdam na ramdam mo ngayon to, Chupista. Araw-araw, ini-interview to Oo. Kalat ni, good evening, Kasani. Bakbakan mo ang mga ugok na yan, Kasani. Bakbakan mo sila.
God bless your family. God bless ka lahat niya. Umaaga ako, no? Sana makapag-vlog pa ako maming gabi, no? Kaya lahat niya ulit, oh. Sigurado ka, Sani. Sigurado ako na walang tato sa titi at ang bayag ni paring Baste. Nakita mo na ba? Takot niya lang na maburdahan ang titi at bayag niya. Malay mo naman. Wala nang paglagyan yung katawan. Baka doon naman yun naman ang maisip niya. Ano kay tsura ng mga puta, puro tattoo, ano? Rodelia Alpilor, shout out. Hello, ha? Hello po, Sir Rox. Sobra na. Mga nangyayari sa gobyerno ni PBBM. Puro dakdak. Ito, puro dakdak si Boying. Asa na pinangako nilang makukulong kakabisit ng panoorin mga balita, puro salita. Ala sa gawa. Yan lang po, Sir Rox. Salamat. Ingat po tayong lahat. And God bless. Nauna na yung komento mo dito sa vlog ko. Shelly Jaser, shout out. Mga sisiw pa lang yung mga nagbabalik na nakakasuhan. Pero yung mga ina nung mga sisiw, hindi makakasuhan. May taki pang payata ka, Rox. Baka marinig ka ni Bossing. Wala naman siguro. Shirley ulit, oh. Wala yan, hindi yan makukulong. BP yan ng Pilipinas at prinsesa ng Davao. Daming pera ng mga yan. O, diba? TJ Shop ulit, oh. Well, sabi nga, don't say never. Walang nakakaalam kundi ang Diyos lang. Saka walang forever, hindi forever ang katanyagan at ang power ng mga Duterte. Kahit pa princess siya ng Davao. Kahit super yaman nila pero ang Diyos pa siya. Pero ang Diyos pag siya ang kumilos, walang makakahadlang. Kaya merong posibilidad na makakulong si Sara at iba pa. God bless. 3J Show. Shirley ulit, oh. Dapat yung mga sinasabi ni Senator Trillanes, pakinggan naman ng nakaupong presidente ngayon at ng ombudsman. Yun nga, eh. Pinapakinggan naman nila. Kaya lang, iniintay nila kung may magagawa yung nagsasalita. Di ba? Si Trillanes, ewan ko ba? Ako, Diyos ko. DJ hello, Sir Rox, tama ka. Si Ivana, kung mag-vlog man siya na may binigyan ng bahay, pera, o kung ano man, wala na tayo ron. Pera niya yun din galing sa flood control fund. Pera niya yun, di yung galing sa flood control fund. Di rin galing sa mga politiko at lalong di galing sa mga OFW o mga viewers niya ang nakatira sa ibang bansa. Di nang hihingi hiba ng pera sa mga tao para ipang tulong. Totoo. Sarili niyang pera yan. Kita niya nga sa sa YouTube, parang si Ivana, parang kumbaga sa pelikula na True to Life Story, siya ang director, siya ang artista, siya ang producer, ganun. Naghahanap siya ng magandang content. Di ba? Na talagang parang pelikula nga para mag-box office. Anong pakialam niyo doon? Di ba? Ako parati kong pinapanood yan. Marami akong pinanood na dyan. Talagang naman nanonood nga tayo ng mga True to Life story sa bayad pa tayo sa sine, di ba? Pelikula lang yun. Di ba? Ganun din yan. Baka yun. Bakit nag-react ang isang libayan? Tuloy natin itong si TJ Show. Bakit na-hurt ba siya? Ay nako, kung ako si Libayan, gagayahin ko na lang si Ivana para magka-million views din. Totoo. Si Kabayo, inggitero ito eh. No, di ba? Ito, inggit siya. Anong niya? TJ Show po ito. Sir Rox, para sa akin, dapat ipaliwanag ang meaning ng confidential fund according to the Philippine rules on laws. Dapat inindihin ng tumatanggap ng Compipan kung para saan yun.
kung paano gagastusin yun at kahit pa compi funds yun, dapat may accountability at may right to information. Anong pakialam si Sarah dyan sa sinasabi mo? Basta siya, kailangan niya ng tree planting, magnegosyo katay, libre tanapay, libre tuli, hindi ko mo kompipan, pwede mo nang ipambili ng Louis Vuitton bag at Chanel bag o ipag-shopping kasi nga, wala namang resibo. Ang confidential nga eh. Hindi dapat ganoon, confidential nga, pero di ibig sabihin na pwedeng malaman ng kinauukulan ang appropriation ng funds. Hindi niya alam yan. Friend Shermin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga bossing ha. Sabi ni Tia Dele. Naku, masaya yung mga emoji niya. Grabe po talaga si Rox. Grabe po talaga si Rox. Ano po? Sana all marunong magsoli. Yung mga pinutukan po ng lintik ng mga hagum na buhaya, tibay po na sikmura. Tapang apog na pagmumuka. At grabe pong pagkamanhid ang mga pinutukan po ng lintik pagdating po sa kwarta. Ano daw kayo? Siniswerte? Pera na nga eh. Gagawin niyo pa daw ba to? O yan po, Xerox, ang katwiran ng mga halang talaga po ang bituka. At maitim po sobrang ang mga kaluluwa. Lalo na po yung si Panis na Keso, si Boy Dila, si Jinggoy. At lalong-lalo na si Cavite Boy alias Pogi. Naku, Xerox, puro po yan mga buhayang hagum. Wala po sa mga bokabularyo nila ang magpakatanga para lang magsoli ng pera. Yun na nga eh. Kapal ng mukha na lang, kung gano'n dati Adeli. Pati ba yan na lang po talaga ng apog at kapal ng pagmumuka. O yun, ang laban Xerox, totoo. At nagsosoli daw. Ang nagsosoli daw hindi waging-wagi. Pero yung mga pusakal na magnanakaw, wag na toy, oy. Never na never silang magsosoli. Puro lahing manananggal. Puro lahing manananggal po, Xerox. Ang mga pinutukan po ng lintik. Kanya-kanyang magpagala-gala, kayang-kayang magpagala-gala kung saan-saan. Kalahati lang ang katawan ang nakikita kasi sanay na sanay po silang ayaw magpakita ng mga muka. Ano na po nangyayari, Xerox? Doon sa mga maipapakulong daw ngayong bago magpasko. Ito nga content ko eh. Mukhang fake news. Mampu tayo, Xerox. Si Blackjack ninyo dyan sa Cavite ang galing magsasalita kasi. Kaya nga po, Xerox, wala po talaga akong bilib sa puro kuda at talas lang po ng bunganga hanggang ngayon. Wala pa rin mapatunayan ang mga pinutukan po ng lintik. Ewan ko sa'yo, Ombudsdulman. Ombudsman, anong Ombudsdulman? Puro ka lang ngak-ngak, mga leche, kinam, hanggang ngayon, puro drawing at kwentong kutsero pa lang ang napapatunayan mo sa amin. Wala ka talagang binatbat, Galit ka na naman, ito nga lumayas ka na lang dyan, sobra lang akong nauumay at nasosora sa'yo. Pati ako ginagawa mong uto-uto, buwisit. Nauna na yung comment ni Tia Dede sa vlog ko, putik ko. Ikaw Ako. 3J Shop ulit Alam mo, Xerox, dahil sa mga katulad ni Guanzon, Sara, Harry Roque, kahit mga abogado at matataas sa pinag-aralan, pero mal-edukado, kung basta yung profesyon nila nadadamay, hindi ko mawari kung bakit sila ganun kumasta sa public considering mga abogado sila. Dapat sila ang unang-unang nakakaalam ng batas at karapatan ng tao, pero mga abusado akala nila kung mga abogado sila ligtas na sila sa batas.
Oo, tingnan mo, wala namang nahuli ba si, wala naman, di ba? Maril Pabianak, shout out ha. Good day po tayo sa mga ka-warriors. Well, nawa nga po kahit nadidelay ang paghuli sa mga nagkasala, managot sila lahat. Sobra silang nagsasamantala sa salapi ng bayan. God bless the Philippines. God bless, Marilo Castro. Mission accomplished mga friend. John Dimango, my friend, shout out. Eman Escalona, anak, shout out ha. Dolor Garcia, friend Ami Bingson, shout out sa inyo mga friend. Tingnan ko kung hanggang mamayang gabi meron tayong isa pa. Oo. Baka makapagsingit ako ng isang maganda-ganda. Ay nako mga boss. Merry Christmas. God bless.